Amen. May hapon sa tong tanan. Before we start our service, ang yung tanan sa pagbarog, and let's have a word of prayer. Okay, let's pray. Dear Heavenly Father, salamat sa takna kahapon na Lord God, and salamat po dahil sa victorious nga service, Lord God, sa Sunday School and Divine Service, Lord God. And Lord God, ako po dahil pray, karong panimbahaw na mo, Lord God. And ako po dahil pray, Lord God, nga tagan mo kayo na wisdom, ang mga tagang sa Messiah, Lord God. O king tanong ipangayo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Just remain standing and let's sing our first song, All Hail the Power. All hail. Atong tunganan sa first verse. Ready, sing. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Second verse, ye chosen seed of Israel's race, tree, ransom from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Third verse, let every kindred, every tribe on this terrestrial board, oh him all majesty ascribe and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe and crown him Lord of all. Oh, that with yonder sacred throng we at his feet may fall, we'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Amen. Let's sing our second song, Bring Them In. Heart is the shepherd. On the first verse now, ready, sing. Heart is the shepherd, voice I hear. Out in the desert, dark and drear, calling the sheep who've gone astray. Far from the shepherd's fold away. Bring them in, bring them in, bring them one in front fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Second verse, oh, we'll go help this shepherd kind, helping the wandering ghosts to find. Oh, we'll bring the lost ones to the fold, where they'll be sheltered from the cold. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Third verse, out in the desert, order cry. Amen. Art is the master speaks to. Go find my shepherd, there they be. Bring them in, bring them in, bring them one in some seals of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering one to Jesus. Amen. May I ask on Brother C to lead us for opening word of prayer. Let's pray. Mahigugmaon na mong amahan, Lord. Daghang kayong salamat, Lord, nga nakabalik mi karon diri for our afternoon service.
Lord, we pray ng imong taga-kadaugan, Lord, ang panimbahon karon. Daghang salamat, Lord, sa kadaugan ginihang buntag sa Sunday School ug sa morning service, Lord. Lord, please prepare our hearts and minds sa pagpaminaw sa imong mga pulong ug tagai og kahimayaan, tagai og gahom, Lord, ang magdala sa imong pulong, Lord, sa pagbahin-bahin niini para sa kahimayaan sa imong ngalan. Tagai kami kasing-kasing, Lord, nga modawat sa imong mga pulong. And andama kami, Lord, all this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sa mas lang na andan, mag-memory verse karon. Mag-memory verse ta. So mahata karag memory verse, something light silang gisuot, which is white, pink, and also if you're wearing black and dark blue. Ako balikon, ang mahata memory verse karon is if you're wearing white, pink, black, or blue. Yes. And if you have an accessories, come in the front. Psalms 37:4 Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Matthew 5:16 Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. John 10:30 I and my Father are one. Psalms 34 verse 14, depart from evil and do good, seek peace and pursue it. Amen. John 3:16 For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Amen. Psalm 61:2 From the end of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Amen. Amen. Hebreohanon 3:1 himuha nga ang gugmang minagsuon magkapadayon diha kaninyo. Amen. Psalm 66 verse 18 If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Amen. Psalm 25:1, Unto thee, O Lord, do I lift my soul. Amen. Psalm 119 verse 105 The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. Matthew 28 verse 19 Go ye therefore teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost. Amen. For all that, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. 1 John 2:15. Ang hangin yung tanan sa pagbarog, and let's sing our third song, Are You Washed in the Blood? Have you been to Jesus? On the first verse already sing. Have you been to Jesus for the cleansing? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this so? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Second verse, ladies. Amen. All together now. Are you washed in the blood and the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Third man, when the bridegroom cometh, will your robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansions bright, and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Last verse. Lay aside the garments that are stained with sin. Are we washed in the blood of the Lamb?
already white as snow. Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. You may be seated, and it's ato ita hatagtanan ni Pastor Mark. Okay, once again, may hapon sa tanan. Amen. Salamat sa Ginoo. Sa makapadayon ta, amen. No, so later natay program later sa atong Pastor's Wife Appreciation Sunday. No, so I will encourage you to please attend, amen. No, so tagsara ni. Then later, ready na to mga campers. Naka-impake na. No, so later after the dinner, batsin ini sila. Amen. So napamumi short meeting ana. Okay, so mga campers natay short meeting regarding sa pag-adto na to dito. Okay, sa mga responsibilities. Okay, natay mga responsibilities ana, no. So mo na, no, okay ra ba ang tanan? Amen. No, duka gyud, no. Sige, padayon gyud ta, amen. So let's all stand up, please. Magkumustahay ka na to, no? No? Kumustahay ta. Let's all stand up, please. Magkumustahay ta. Behold what manner of love the Father hath given unto us. Then second stanza, lamano ta, amen. Okay, on the screen, ready, sing. Behold what manner of love the Father hath given unto us. Behold what manner of love the Father hath given unto us, that we should be called the sons of God, that we should be called the sons of God. Shake hands. Behold what manner of love the Father hath given unto. Behold what manner of love the Father hath given unto us. Shake hands. We should be called the sons of God, that we should be called the sons of God. Once again, behold what manner of love the Father hath given unto us. Behold what manner of love the Father hath given unto us, that should be called the sons of God, that we should be called the sons of God. Thank you. You now take your seat. Okay, Rita Maglangay, may call on the special number to please render your song. Before I look for you, you found me. Before I know your name, you know mine. Before I spoke a prayer, your precious gift was there. One I never thought I found, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life was an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave, the gift of a lifetime.
It's more than just your hand of blessing. It's who you are yourself that I need. And when an open heart I now receive you, Lord, and the life you bring to me, the gift of a lifetime, that's what you gave. Your life was an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave, the gift of a lifetime, into the pain that I thought I could hide. You brought the gift of your very life, the gift of a lifetime, that's what you gave. Your life was an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave, the gift that you gave, the gift of a lifetime, that's what you gave. Your life was an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. It's a gift of a lifetime. I love the anthem of praise, the gift of a lifetime. Amen. Thank you, Princess, for that wonderful song, The Gift of a Lifetime. Amen. No? The gift of a lifetime. Ingon ba sa Bible, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life, and that is a lifetime. Amen. No? So before our preacher will come, let's all stand up, please, as we have our pledge to the Bible. On the screen, pledge to the Bible. Ready? Read. This is my Bible. It is God's holy word. It is a lamp unto my feet and a light unto my path. It tells me who I am and what I am become and where I am going. It renews my mind, changes my heart, and refreshes my soul. It is my daily bread. By faith, I will read it. I will love it, believe its promises, and obey its commandments, and honor its principle in my life. With my Bible as my guide, I will walk by faith, not by sight. So welcome this afternoon, Brother Elvis. Amen. While we are standing, ato lablihan ang ato ang text this evening, ato lablihan in the book of John, chapter number 10. When I was a new believer, mga kaigsunan, I fell in love in this book, in the book of John. Mao po ni ang unang gi-encourage sa kuha nga basahon. Labi na mga bag-o patang nga mga Kristohanon, mga kaigsunan, kay nga naman, daghan mga pagtulunan sa book of John nga dali ra sabton. No? If you were a new Christian, yung budritso ka sa Proverbs, Revelation, diha ginamuingon nga makabuang ang pagbasa sa Bible. Pero kung imong sugdan sa John, mga kaigsunan, you will understand it deeply. Book of John, chapter number 10, ang atong text this evening, afternoon day. John, chapter number 10, ang atong basahon is verses 9 to 18. Ninot kay mensahe sa kanta, no, a gift of a lifetime.
Salamat sa Ginoo mga kaigsunan, it is connected sa atong mensahe karong kahaponon. John chapter 10 verse number 9 atong basahon palihog. John chapter number 10 down to verse number 18. Ako sa 9, kamo sa 10, and then dunganan gihapon nato sa verse number 18. Okay? So the Bible says in verse number 9, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. Verse 10 kamo. In verse number 11, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Verse 12. Verse number 13, the hireling fleeth because he is an hireling, and careth not for the sheep. Verse 14. In verse number 15, as the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. 16. In verse number 17, therefore, doth my Father love me because I lay down my life that I might take it again. Verse 18, atong dunganan, everybody read. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Let us bow our head and close our eyes. Magampo ta mga kaigsunan, mga itag paglamdag sa Ginoo karong kahaponon. Dear God, Heavenly Father, salamat Ginoo sa afternoon service. Thank you, dear God, sa pagtapok namo diri pag-usab Ginoo nga makapaminaw gyapon mi sa imong pulong karong adlaw nga Domingo Ginoong Dios. Thank you, dear God, sa availability sa imong mga kanakan. I know, Father, O Lord, na may mga tagsa-tagsa nga mga ginabuhat o mga trabaho sa matag adlaw, pero gigahin, O Lord, namo ang kaning adlaw, Father God, para sa pagpaminaw sa imong pulong, Father God. Tabangi kami, dear Lord, that this afternoon, dear God, that we will not go home empty-handed, Father God. I-penetrate ang imong pulong sa tagsitagsang kasing-kasing hunahuna karong kahaponon Ginoo. And Lord, salamat sa blessing, salamat sa madinaugon nga serbisyo ganihang buntag, dear God. Ikaw may magapanalangin sa pagpadayon sa paggamit sa imong alagad Ginoo. In Jesus' name I pray. Amen. Manglingkod tang tanan behog. Sama sa akong gingon ganiha mga kaigsunan that the book of John is mao gini pinakaunang gi-encourage sa kuha as a new believer. I don't know sa inyo hapon mga kaigsunan, but practically mga kaigsunan, sayon ragid kayo ang sabto ng book of John. It was intentional. And ang nakanindot pagyod is that this book is different from other gospel books. No? Sa Matthew, upat ka gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. In Matthew, Mark, and Luke, mga kaigsunan, they are focusing on what Jesus did. Unsay gibuhat ni Kristo. Mga miracles, mga gipangtabangan, no? Mga klase-klase nga ministry nga gi-involve ni Kristo. And ang nakanindot sa gospel mga kaigsunan is that they have the same stories nga gistorya, gisulti, but they have different angles. Mao'y giingnan nila mga kaigsunan, some of the scholars or mga again sa Bible, ningon sila nga dili tinuod ang Biblia. Kaya nga naman, 4 gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, pero lahi lagi sila istorya. Siyempre, kay mga tao man sila, naa sila lain-lain nga perspective pagtanaw ni Kristo. Mas klaro nga lisod tuuhan nga tinuod kung pareha ra gyud tanan. Di ba? Example sa klase, namoy essay nga ansiranan. Pareha mog thought, pero lahi-lahi mog pagstorya. Di ba? So, but pasabot, consider ang inyo ha. Pero kung pareha mog answer, pareha pag yung exact words nga gipanggamit, murag action tagablaka na. Ingana mga kaigsunan,
No, the other gospel focuses on what Jesus did, but in John focuses or emphasizes on who Jesus is. What Jesus did, ang katong mga ubang nga gospel, mga kaigsunan, but in the book of John, it focuses on who Jesus is. Mao bitaw na mga kaigsunan, if wala pa ta kaybaw, there are 7 I ams in the Bible. And all of them was located in the book of John. Number 1, ningon si Jesus Christ in John chapter number 6, verse 35, I am the bread of life. Ikaduha, I am the light of the world. Makita na to sa John chapter number 8, verse number 12. If wala mo kay bahaw, pwede mo mag-take note mga kingsunan. Ikatulo is, I am the door. John chapter number 10, verse 7. I am the good shepherd. John chapter number 10, verse 11. I am the resurrection and the life. John 11:25. I am the way, the truth, and the life. John 14:6. I am the true vine. John 15:1. Kaning 7 I am mga kaigsunan, it was inspired during the time of Exodus nga ningon si Moses, unsa may ako isulti nila? Ningon ang Ginoo mga kaigsunan, tell him that I am who I am. So this is the 7 I am of Jesus Christ, mga kaigsunan. Imagine that. You will find it in the book of John. Because John focuses or emphasizes on who Jesus is. Mo'y nakanindot, mga kaigsunan, the way gisulat ni John. And mo'y nakanindot kay nga naman mas more panato mailhan ang Ginoo. As a believer, as a Christian, our main goal, mga kaigsunan, just like Apostle Paul, that I may know Him. Mas more pa na mailhan ng Ginoo. So let us try to understand, mga kaigsunan, ang unsa or kinsa gid ang Dios. But in this chapter, mga kaigsunan, atong gibasa that makita na to sa text nga gisulti diha, gisgutan diha sa Bible or ni Jesus Christ that He is the good shepherd. The good shepherd. Dili lang kay siya shepherd but also the good shepherd. Now, when you look at in the old times, mga kaigsunan, when we talk about shepherd, dili lang kay na sayon ang ilahang trabaho. Dili lang kay na nga muingon na ta nga tigbantay ra na silag sheep. No. There are more. Kaya nga naman, kung makakita ka sa life ni David, na siya gipang away ng mga bears, ng mga wolf, ng mga any other nga gusto mo kontra sa sheep. No? Iyan ang atangan, iyan ang alihan. Bantayan niya ang sheep kung naa sa pasture niya. Daghan na ba na sila? Di na ba na usa? Duha? Tulo? Nya usahay na uban nga mulayo. Sama sa gingon ni Jesus Christ na mulayo usa. Iyang pangitaon, mga kaigsunan. He will leave the 99 to find the one. Kaya nga naman, dili lalim ang trabaho sa usa ka shepherd. And in our text that makita na to diri diha, mga kaigsunan, in verse number 11, nga ningon siya, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Ato makita diri nga naghisgot siya about giving. And karong buwana, as we can see sa ato ang schedule, sa ato ang theme, monthly theme, mga kaigsunan, we are in the month of giving. No? Mao na atong i-emphasize karon kahaponon sa gihatag sa Ginoo, mga kaigsunan, that something nga gihatag nga we cannot imagine. Something nga gihatag nga kita mismo dili kabuhat. That's why our message this afternoon is the kind of giving that we cannot give. In the past few Sundays, mga kaigsunan, gitudluan ta nga dapat muhatag ta diha sa Ginoo. Dapat muhatag ta unsay gihatag sa Ginoo sa ato. Dapat muhatag ta sa atong kinabuhi sa Ginoo. There are a lot of things nga pwede natong mahatag sa Dios. Bisan gisulti sa atong Sunday school ganiha, na ay mga lain-lain nga mga ministries, na ay lain-lain nga gifts, mga kaigsunan. No? Dili mahimo ang usa ka tawo nga dili siya magamit or mapuslanon sa buluhaton, mga kaigsunan. Bisan pag unsa kagamay ang imong tan-aw sa imong kugalingon,
No, bisan pag unsay ka gamay mong tan-aw sa isig ka tawo ni mga kaigsunan, but as long as he is a Christian, na ay purpose ang Ginoo siyang kinabuhi. Murag ka kita mga kaigsunan. Kung tan-aw na to tungkol galingong kinsa raman ta para ibutang sa Ginoo sa buluhaton, but na ay purpose ang Ginoo sa atong kinabuhi. No? Dili gyud ka maka-discredit sa usa ka tawo kay nganong wa ka kibaw unsaon na siya paggamit sa Ginoo. Sa karon pa siguro dili lang na nimo makita, but sa naay times nga i-mold sa Ginoo mga kaigsunan, no, makita nimo nga gi-change giusab. Kay ngano man mga kaigsunan, mao natong pagahisgutan karon because there is a giving that we cannot give. A giving that we cannot give. Number 1, mga kaigsunan, natong tan-awon diha in verse number 11 sa gisulti diha, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Mao nang pinakauna mga kaigsunan, a giving that we cannot give is number 1 mga kaigsunan, that he give his life. Kinsam nang his diha? Si Jesus. Nganong importante kay natong sabton nga gihatag niya ang iyang kinabuhi. Mao na ta pwede man natong mahatag ang atong kinabuhi. Mga kaigsunan, lahi sa case ni Jesus Christ. Yes, iyang gihatag iyang kinabuhi mga kaigsunan, pero naay dako kayo nga purpose, dako kayo nga tumong, and dako kayo nga responsibilidad. Nga kita, dili mismo kabuhat, same siyang gibuhat. Yes, na mga tao nga nagsulay-sulay mga kaigsunan, magpenitensya sa during sa Semana Santa, magpalangsang sa cross mga kaigsunan, yes, pwede nilang sundon. Pero if you go deep and detailed in the Bible, giunsa pag-persecute, pag-biay si Kristo mga kaigsunan, you cannot imagine giunsa siya pag-guba yang lawas. No? The Bible says, mga kaigsunan, Jeremiah, there is no beauty to be desired in him. Imagine ka na mga kaigsunan, Ginoo, ba't wala na kay nindot nga makita siyang panagway? Siguro karon mga kaigsunan, bisan unsa pa ka hugaw or kanang unsay tawag kanay ka hugaw nimo mga kaigsunan, napa siguro nindot-nindot nga makita, no? Kung si Raymond magduwa sa lapok, inigbangon niya, makita pa natong kagwapo, no? Pero si Kristo mga kaigsunan, during sa iyang time mga kaigsunan, there is no beauty to be desired in him. Mao na mga kaigsunan nga atong makita nga butang nga dili nato mahatag is katong gihatag ni Kristo nga iyang kinabuhi. No? Magpenitensya mga tao mga kaigsunan, nahimo na lang joke gud ang uban. No? Gibunalan ang Kristo nga nagdala sa cross, naglagot na kay wa man toy labot sa sabot. No? Dito rata kutob ang bunal, nagiganahan man ang tigbunal. Unsa man ta na? Oh, wa man ta toy labot sa sabot, tagak na lang niya ang cross, sukol lang siya. So, katong gilangsang sa cross mga kaigsunan, wa na tarong og langsang, natagak. Lisod kayo mga kaigsunan, no? Nahimong bugal-bugal mga kaigsunan, no? Kay ngano man gisulay og sunod sa mga tao ang dili nato angay masunod. The good shepherd gave his life to his sheep. In movies, mga kaigsunan, we are inspired sa mga nindot kay nga mga salida. And ma-thrilled ta tungod sa nindot kay nga mga action, nga mga thrilling nga mga moments. And most of the time nga tumakita sa mga salida, mga kaigsunan, is naay mga character, the protagonist, ang mga bida nga gusto nga ihatag yang kinabuhi siya mga kauban. Labi na mga horror movies, no? Kay bawo naging hadlok, duulon gyud. Say maproblema ito tanan, no? Kay bawo siya nga naay tao dito, duulon gyud. No? Nya pwede na untang mudagan pero di gihapon mudagan. Nya ang mahitabo mga kaigsunan is gusto sa bida nga ihatag yang kinabuhi kay para sa ko mga amiga sa salida mga kaigsunan. They sacrifice in the extent mga kaigsunan nga bahalag mamatay sila. No? Last time nga movie nga akong nakita mga kaigsunan sa Netflix kadtong Shark ay trash day, Shark trash. Oh, trash. Usa siya sa kanang ang nahitabo ana mga kaigsunan na ay basta mura to og
ma-reminded ka balik sa atong Odette nga times. Na bagyo nga nabot silang city, nya storm surge, nya na day shark naabot. Huh? Kay bahon na shark, munaog yun sa ubos. Lisod daw. No? Nga na mga kaigsunan. But sa salida, gusto nila. Nya ma-inspired po ta. Madasig po ta. Kita po kay, kung into movies or into mga anak, mga kaigsunan, kita po maapil po ta ka-thrill. Dagan. Musyagit o apil. Ingana mga kaigsunan. Pero sa salida na. But in reality, in our real life, mga kaigsunan, we receive different kind of stories. Lisod kayo mo sakripisyo para sa imong amigo. Kaya nga naman, I believe, ikaw mismo mo consider ka nga naapog kay imong pamilya. Ikaw mismo mo consider ka nga naman, ako'y magpapriso nimo nga naapog ko'y pamilya ako ah. Yes, migo ta, pero dili hangtod diha. Di ba? Yes, na ay pag-amiguhay mga kaigsoon, but in reality, lisod kayo ihatag ang atong kinabuhi sa atong amigo. Si John Cole ug si Joboy, migo man gyud kani sila. No? Migo kani sila. Nya moabot sa punto nga si Joboy na ay sakit sa kasing-kasing. Kinahanglan siya heart transplant. Nya way lain makahatag kundi ang iya ra gyud amigo nga si John Cole. No? Mga ito mga kaiso, nag-abot sila, naghinilakay sila. Nagstorya sila. Taod-taod mga kaigsunan, nag-ampo sila. Pagpiyong ni Joboy o ni Jankol, nag-ampo si Joboy. Pasalamat siya Ginoo sa donor nga si Jankol. Pagmata niya mga kaigsunan, wa na si Jankol. Sibat na. Nga naman, napod siya plano pa sa iyang kinabuhi. No? Usahay nga na mga kaigsoon sa realidad mga kaigsoon, lisod gyud kayo ihatag ang atong kaugalingon para sa atong amigo mga kaigsunan. Yes, naay case sa pamilya, pwede. Naay case sa kanang igsuon, ginikanan, pwede mga kaigsunan. But unsay gisulti sa Bible in John chapter number 15, verse number 13. Tanawan yung Bible mga kaigsunan. John 15, verse number 13. Ato ablihan ato mga Biblia. Unsay gisulti sa Bible, ningon ang Bible diha mga kaigsunan. John 15, verse number 13. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Walay mas dako nga gugma sama niani, that a man lay down his life for his friend. Maunay gibuhat ni Kristo mga kaigsunan. He gave his life. Gihatag niya ang iyang kinabuhi. No? Gihatag ni Kristo mga kaigsunan for a friend. Higala, amigo. No? Mauna mga kaigsunan, dili nato matupngan ang sakripisyo nga gisakripisyo ni Kristo. Kaya nga naman, bisan paghigala mga kaigsunan, bisan pag grabe tag-deny mga kaigsunan nato ang Ginoo, but he still laid down his life for his friend. Sa akong pagbasa mga kaigsunan, sa giwali ni Pastor Nars last Wednesday, I was moved by the chapter sa sunod nga mga verses. That was Luke chapter number 21. Nga si Peter iyang gideny si Jesus katulo. But wa ba mo kabantay mga kaigsoon, if you have read this in your Bible, sa sunod nga mga verses after sa text nga gibasa ni Pastor Nars mga kaigsunan, is nakita dito nga ningon ang Bible that after Peter denied Jesus thrice, Jesus looked unto Peter. Liman ka na, unsa kay naong Peter no, nga nitanaw si Peter ni Jesus, pag deny niya katulo, nitanaw si Jesus niya. And after that, Jesus was blindfolded. Kaya nga naman, gisagpa siya, niya gipangutana, kinsa may nagsagpa nimo? Ginoo mga ka, prophesy, kinsa may nagsagpa nimo? Imagine ka na mga kaigsoon, unsa kasakit, mao nang si Peter mga kaigsoon, nidagan siya and he wept bitterly. Kaya nga naman, gitanaw si Kristo niya. Giwarningan na biya siya sa Ginoo. Pero wala, dili to tanaw sa Ginoo mga kaigsunan nga,
ingon bitaw ko nimo, mao na gahi im kag no. Unsay sunod nga verse sa gingon ni Jesus Christ mga kaigsunan, ningon siya, Satan hath desired you to sift you as wheat, but I prayed that thy faith fail not. And unsa paggisunod mga kaigsunan ningon si Jesus, but when thou art converted, strengthen thy brethren. Imagine ka na mga kaigsunan, wala niya tulisuka si Peter nga ikaw magudi man ka mutuon ako. But instead, that was a look of encouragement nga Peter ay kabalaka. Di ra ko mubiya nimo. Imagine ka na mga kaigsunan, he laid down his life for his friend. Kita di ta kahataga na. Only Jesus mga kaigsunan. Yes, pwede na itong ihatang atong kinabuhi, but our life isn't enough para sa Ginoo mga kaigsunan. Dili pa jud permi nga natong gihatag ang atong kinabuhi sa Ginoo kay ngano man naa pa man tay gipang reserve sa atong kugalingon. And salamat sa Ginoo mga kaigsunan nga grabe ka gracious ang Ginoo nga bisan pag kahibaw siya nga dili nato mahatag ang tanan pero wag gyapon tay niya patya diretso. No? Kahibaw siya nga dili nato mahatag tanan pero wala gyapon niya putla ang atong kinabuhi diretso. No? Kinsa may makatestify ninyo diri makaisa siyang kamot nga moingon siya gikan sa akong pagaluwas hantod karon faithful ko sa Ginoo. Mga kaigsunan, kung musulti ka na, kung musulti ta na mga kaigsunan, himutang bakakon. Kaya nga naman wala gi faithful nato nga gikan sa tong pagaluwas hantod karon. Kaingon ta nga faithful ta sa Ginoo. Mao na mga kaigsunan, no? Nga kuwang pagyud ang atong tibuok kinabuhi. Kay pila ra may gihatag nato sa Ginoo. If dili ta mo basag Bible sa atong weekdays, if dili ta mo ampo sa atong weekdays, dili ta mo soul winning Bible study, reach sa mga kalag, tudlo sa mga bata in weekdays mga kaigsunan, imagine every week usa ra ka oras atong gigahin sa Ginoo. Nya imo nang i-sum up mga kaigsunan sa usa ka tuig, gamay ra kana that would be 52 or 56, 52 hours ra na siya sa tibuok tuig. Kung Domingo lang ta, musimba sa Ginoo mga kaigsunan. No, kung Domingo lang ta, mu worship sa Ginoo. He gave His life for us. Why it is a giving that we cannot give? Because He gave His life not to work, but to sacrifice. Nganong nahimo na siyang giving that we cannot give mga kaigsunan because it is a sacrifice. Dili kay gihatag niya iyang kaugalingon para magtrabaho siya para nato, no, but to sacrifice himself for us. No? Sakripisyo ba? Mooy ipuli ba? Mooy ihalad ba para kanato? His life was a sacrifice mga kaigsunan. So that we could benefit the things that we have benefited karon. Nakasimba ta, naka-worship ta sa Ginoo, naatay pamilya, nindot ang atong kinabuhi, naatay good health, protection mga kaigsunan, He sacrificed Himself. Kaduha mga kaigsunan, that He gave His life to be a ransom for us. No? Nga naman mga kaigsunan, because He gave His life to be a ransom for us. So ibut pasabot ana, no? Kita ang angayang nga mapriso. Ikaw ang angayan nga muadto sa prisuhan mga kaigsunan, pero naay gi-exchange para sa imo. He became a ransom for us. Instead nga maoy ma-experience nato mga kaigsunan, iyang gi-experience. Instead nga maoy madat nga nato mga kaigsunan, iyang gikuha para kita dili na ta makabaton anang mga butanga mga kaigsunan. That is gitawag nga grasya sa Ginoo. Something that we deserve pero wala gihatag sa ato tungod sa grasya sa Ginoo mga kaigsunan. He gave His life a ransom for us. And lastly mga kaigsunan, because He gave His life in the wrath of the Father. Wa ba ta kay bawo mga kaigsunan nga during He was hang on the cross, tanang kalagot sa amahan tua ni Kristo. It was the first time mga kaigsunan makita nato that the Father turned around sa Son. Kaya nga naman di niya matanaw ang anak nga gibear ang tanang sala sa kalibutan. Ningon mga kaigsunan si Jesus, mga kaigsunan,
why hath thou forsaken me? Kanang biyaan man kunin mo. Kadto nga tayo mga kaigsoon kay ni turn back ang amahan tungod kay naa tanang sala sa anak ni Jesus Christ. No? Ang atong kaluwasan mga kaigsunan. Remember this mga kaigsunan. Our salvation is free, but it doesn't mean it don't have a price. Free man tuon siya, but it doesn't mean wala na siya presyo. Naa na siya presyo mga kaigsunan. Our salvation is free, but it has a price. Si Kristo mo'y gabayad. No? Kanami ito muhatag og regalo sa imong higala, sa imong igsuon, di ba? Sa imong pagdawat, libre rin siya, walay bayad. Pero ang pagpalit, naa na siya bayad. No? Mao na mga kaigsoon, we cannot take for granted the life that God has given. No? He gave His life. Ang uban, mingon sila nga, sure, libre ra din ang kaluwasan. Sayon ra din kayo. Sayon bitaw, pero wa mo kay bawo nga naa nay presyo, gibayaran lang ni Kristo. No? Sayon na lang para nato, pero naa nay presyo mga kaigsunan, nay mga uban nga mingon sila, dali ra day kay maluwas. Dawato na to sa Kristo. Ana ra man day. Mga kaigsunan, kung kay bawo lang ta unsa ka grabe ang gibayad sa Ginoo ana mga kaigsunan, di jud ta maka-ing-ana sa atong kaluwasan. No? Mao na mga kaigsunan is the first thing that He gave that we cannot give. He gave His life for us. Ikaduha mga kaigsunan, the giving that we cannot give mga kaigsunan is that He gave us life. Una, gave His life. Ikaduha, He gave us life. This is the ultimate result sa gibuhat ni Kristo. This is the ultimate result, mga kaigsunan, sa first step nga iyang gibuhat, nga iyang gihatag, iyang kaugalingon. First, He gave His life for us to have life. John 10 verse number 10 sa tong text, ganiha mga kaigsunan, unsay gingon sa Bible, John 10:10. The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Unsay gingon niya? But I have come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Gihatag ni Kristo yang kinabuhi. Yes, He gave His life for us to have life. Kung wala gihatag ni Kristo ang yang kinabuhi mga kaigsoon, wala tay kinabuhi nga kinabuhi nato karon. Wala tay kinabuhi nga nagpaabot sa tuwa mga kaigsunan nga atong gilauman. Kaya nga naman, ambot lang kamo kung ganahan mapuyo diring kalibutan na. Kaya ako mga kaigsoon, murag ambot na lang sa tanang balita, lisod kay mangita good news, puros bad news. No? Nagstorya mi ni nanay sa to si katong dili katong sa nag-DS ba? DSW nagtrabaho. Ligaya, nanay Ligaya. O hapon kay nako gikuha dito. Mao to mga kaigsoon na nagstorya mi niya, kumusta ko siyang trabaho, nagstorya mi sa iyahang work. Ano yung gipanghandulan mga kaigsoon ng mga minor nga mga bata. Nga ningon si nanay mga kaigsoon, nagkadaghan na gyud ang bato ni Darna. Kaba mo sa bato ni Darna? Nana ba? Nagkadaghan na. And ang worst pag yun na apektuhan ng mga bata, first time siya naka-encounter nga na ay grabe nga away dito. Kanang dinunggabay yun mga batanon ha. Gipanggamit kay mga welding rod. Pantalinisan. Imagine ka na. And most of the girls nga iyang gyatiman dito puros mga abused sa ilang mga stepfathers. Abuse kay nga naman nang gamit ilang mga stepfathers. Yan sila mo gipang gipang abuse sila mga kaigsunan. Pait kayo ang kalibutan mga kaigsunan. Yes. Ang problema mga good mga kaigsunan, Satan is always working under the shadows. Di nato siya mabantayan mga kaigsunan, always trying to do the things nga para makaguba sa kalibutan, makaguba sa tao. And yes, ato sigurong gi-enjoy atong kinabuhi karon, but in the other side of the planet mga kaigsunan, nay mga bata karon nga way gikaon. In the other side of the planet mga kaigsunan, nay mga batanon karon nga mga babae nga gipang dakop, gipang traffic mga kaigsunan. No? Imagine if that was us. Imagine mga kaigsunan kung usa to sa atong igsuon. Imagine kung ginikanan ka usa na sa imong mga anak, di ba ka maglagot? No? Di ba ka sa tawag na mut lang, mapungot? Mao na mga kaigsunan, lisod kay magpuyo diring kalibutan na.
Salamat ni Kristo because He gave His life na atay life dito sa langit. Na atay kinabuhi dito sa langit, mga kaigsunan, nga makaklaim ta nga moingon ta, this is not our home. We are not earthly bound, but we are heaven bound. Makaingon ta mga kaigsunan nga bahala lang ning diring kalibutan na kay biyaan rin nato diring lugar. Because He gave His life, He gave us life. No? Bisan unsa panimo kadato mga kaigsunan, di gyud ka kahatag og kinabuhing walay katapusan. Di gyud ka kinahatag og kahatag og nindot nga kinabuhi sa isig ka tawo kay ngano man tawo ra man sana siya. No? Yes, ay mong kwarta magamit sa iyang pang tuition, unsa iyang kinahanglanon pang hospital. After ana mo balik gyapon na iyang sakit. After ana mo eskwela gyapon nagbalik. After ana mahurot ra gyapon na kwarta ra na. No? Diri ra nas kalibutan mga kaigsunan. But salamat ta mga kaigsunan, no? Nga makita nato diha nga gihatag sa Ginoo sa atua. He gave us life. Life in this world and life in the world beyond. Mao nay gihatag sa Ginoo sa atua mga kaigsunan. The ultimate result of Him giving His life for us to have life. Kaya nga naman, during the time sa life nilang Adam ug ni Eve, as soon as sin came to this world, mga kaigsunan, life became different. Nausab tanan. Imagine ka na dito sa Garden of Eden, maglakaw-lakaw ra ang Ginoo. No? Maglakaw-lakaw ra ang Ginoo, makikstorya nilang Adam ug Eve face to face. Pero karon di na ta katanaw sa naong sa Ginoo, mabuta na ta sa glory sa Ginoo. Sa una mga kaigsunan, nindot kayo ang Garden of Eden. Mabungahon kayong Garden of Eden. But as soon as the time nga si Adam ug Eve nakasala mga kaigsunan, the ground has been cursed. Makita na to Genesis chapter number 3 verse number 17. Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, curse is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Mao na mga kaigsunan, no? Dili lalim ang kinabuhi sa amahan. Si Adam, siya ang amahan, padre de pamilya. Mao na mga kaigsunan, maningkamot gyud. Walay amahan nga kanang dili magpasingot para makakaon. Kaya nga naman na prophesy na sa Bible tungod sa sala. Curse is the ground, in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Mao na grabe kayo, no? Kahago sa amahan. Kahago sa ginikanan mga kaigsunan. Pero say masayangan lang. I don't know if nakita ba to ninyo nga reels mga kaigsunan, usa ka drug addict nga gidakop. Nya nigako siya sa iyang ginikanan, iyang mama, tiguang na iyang mama. No? Nya na ay phrase dito nga gingon, sayang ang akong something gipundar nimo. Kaya nga naman, nahimo ra priso ra man day siya. Pila na edad atong laki mga 26, 27, 30. Pero sayang ang paningkamot sa ginikanan. But in the Bible, mga kaigsunan, because the ground has been cursed, kinahanglan maningkamot ang usa ka tawo para makakaon. Kinahanglan maningkamot ang usa ka pamilya, mga kaigsunan, ginikanan para na ipangkaon sila mga anak. Because of sin. Imagine kung wala lang sala, mga kaigsunan, bisan unsang prutas at tutang kwaon dito. No? Kasi ganahan ni mga prutas, ganahan kag dragon fruit dito, pwede ra gyud kayo. No? Saging, pwede ra bisan unsa. Ang tanang pagkaon nara sa palibot mga kaigsunan, pero tungod sa sala, the ground has been cursed. Kamu kitang mga anak, karon hayahay pa kita kay sustinar pa tas ginikanan. Pero moabot sa panahon kita na po'y kinahanglan maning kamot, ambot na lang. Kung wala ka naanad og kalisod sa imong pagabata, maglisod yun ka, inig ka dako nimo. Mas may na lang bahalag bata pa ta, naanad na tag kalisod, kaysa diha pa ta maglisod nga tiguang na ta nga wala antay choice. No? Wala na tay enough nga choices. Kaya limited naman lang. Pero kung bata pa ka, daghan pa kay pwedeng choices. No? Nindot nga nga na mga kaigsunan. Because one of these days, kinahanglan gyud ang maningkamot. Sorrows shalt thou eat of it all because of sin. Tanawa, ang life unta sa una ba? Kung wala ang sala. Ikaduha mga kaigsunan, death
enter in. Romans chapter number 5, verse number 12, ningon ang Bible diya, wherefore as by one man's sin enter into this world, and death by sin, so death passed upon all men, for that all have sinned. Tungod sa sala ang kamatayon napasa. Both physical and spiritual. Pagkasala mga kaigsunan nila Adam ug Eve, mga kaigsunan, didto nagsugod ang kamatayon sa physical. Pero didto pod natapos ang kinabuhi nga espirituhanon. Kay namatay man pod didto ang spiritual life. Mo bitaw kita mga kaigsunan, ang tao nga unbeliever dili na sila ganahan og pulong sa Ginoo. Di na sila ganahan og wali kay ngano man death spiritually. No? Pagkasala namatay ang spiritual life ug didto pod nagsugod ang kamatayon sa physical. Kaya kung wala pa nakasala si Adam ug Eve, mga kaigsunan, mura tog langit dito napita. Kaya naman, wala may sala. Perfect man. Pero nakasala, mga kaigsunan. Death passed upon all men, for that all have sinned. And ang pinakapait, mga kaigsunan, ang pinaka-worst, that wickedness sprang out. Pila ka generations ang nilabay in the Bible, the history in the Bible, wala gi usa ka henerasyon nga walay problema sa sala. Even sa sinugdanan sa generation ni Adam ug ni Eve, nagsugod na ang sala. Nga naman, imagine ka, gipatay ni Cain si Abel, igsuon niya. Nagsugod ng sala. Wickedness, grabe kay pag-explode. No? Wala gyud gihinay-hinay ba? Pag abot ni Cain ug ni Abel, nag-away sila, patay man diretso. Imagine ka na. Grabe ang wickedness pagbuto. Kay tungod nakasala ang tao. Maunay dili ganahan sa Ginoo. Maunay dili ganahan sa Ginoo, mga Kristiyan. Grabe ang wickedness, grabe ang makapekto. Pagsugod pagyud sa time sa nilang Noah, no? Nga ningon ang Bible nga hapit na musaka sa langit ilang sala. Sa Sodom and Gomorrah, di ba? Sa Tower of Babel, grabe mga kaigsunan ang pag-sprang up. Generations by generations ang wickedness nagkagrabe. How much more sa atong generation karon? No? Ing ana mga kaigsunan, the life nga unta wala ning wickedness. The life that unta mga kaigsunan wala ning death, wala na curse ang ground, makita na to ang Ginoo face to face. Yet tungod sa sala nahitabo ni sa tuwa. Pero pasalamat ta sa Ginoo kay ganuman kay tungod siyang paghatag pwede ning mabalik hinay-hinay sa atong kinabuhi. Mao na mga kaigsunan, no? Instead of hopelessness, naa na tay paglaom. Instead of helplessness, naa na tay tabang diha sa Ginoo. No? Mao lang gyud atong timan-an mga kaigsunan. The life that He gave is the life that is in this world and the life that is beyond this world. In this world, kay nga naman, kay bao bata nga maka-experience, kaya mo tag-blessing sa Ginoo. Bahalag makasasala ta. No? But it doesn't mean, mga kaigsunan, nga kinahanglan ta magpakasala. No. What I mean, mga kaigsunan, kay diri sa kalibutan, sala, mangguni, flesh, mangguni. Pero naag niya po'y blessing nga gihatag sa Ginoo nato diri. Inya, ang blessing pag yun sa Ginoo is dili lang kay kutob diri. No? Ningon siya yang pulong mga kaigsunan, Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs. Matthew 6:33, mga kaigsunan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mao nang diri, need nato diri. Blessing nga kinahanglan nato diri, but also naapoy blessing beyond diring kalibutana. Mao nang blessing sa langit, mga kaigsunan. John 14 verse number 2 to 3, mga kaigsunan. Ningon ang Bible diya, mga kaigsunan, no? If you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Kanindot ang nga promise sa Ginoo, mga kaigsunan, the life beyond this life. Unsa kanindot ang blessing ang giandam sa Ginoo. Notice the word, mga kaigsunan, that where I am, there ye may be also. Imagine ganahan ang Ginoo musuroy sa lain nga galaxy. Dalhon ta niya.
Di ba? Ganahan bitag suroy-suroy, di ba? Mga nang Ginoo. Madto ko kuan, Galaxy number 420. Kisa mo kuyog? Ako. Oh. Madto ko kinailawman sa abyss. Kisa mo kuyog? Ako. Di ba? Ningon na Bible mga kaigsoon that where I am, there you may be also. And where God is, mo na pinaka-safest place mga kaigsunan. Kung asa ang Ginoo mo na pinaka-safest place. Because Jesus gave His life. He gave us life. And also, lastly mga kaigsunan, give life. No? Number 1, gave His life. Ikaduha, give us life. Ikatulo, give life. Nga naman, because everything changes the time nga gidawat nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. The things that are dead inside, now hinay-hinay nga nabuhi. Everything sprung up in this world, mga kaigsunan, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Tanang butang diri sa kilibutan, gitagaag kinabuhi sa Ginoo, pinaagi lang sa iyang pulong. No? And everything became what we are enjoying today. Nay life. Ang kinabuhi, ang planeta nato mga kaigsunan, dili ni siya mo sustain kung walay life. Bahalag walay tao, pero kaning kalibutan naa mo ni life naa ni kinabuhi. Mo bitaw mga tanong mga kaigsunan, mo grow sila. Mo bitaw ang mga plants, ang mga trees, naa sila lain-lain nga mga growth mga kaigsunan, kaya nga naman naa sila kinabuhi, gitawag sa living things. Kaning flowers dire ang ibutang kani di gyud ni siya mutubo. Di po na siya malaya kay nga naman wa man ay kinabuhi. But everything in this world mga kaigsunan nga gibuhat sa Ginoo naay kinabuhi. Because of the word of God. And God spoke and then, no? Una sa creation, let there be light and there was light. Let there be seas, no? Let there be ground, let there be fish, tanan. Nay life. And also human, kita tao mga kaigsunan, naatay life. During the time nga gibreath sa Ginoo ang ihang atong nostrils. Sa gitawag ato, the breath of life. No? So tanang kalibutan mga kaigsunan, nagkinabuhi, naay kinabuhi. Everything became alive when we receive Christ in our life. Kaya nga naman, unsay gisulti sa Bible, John chapter number 6, verse 63, ablihin yung Bible, tanawa. Nganong nausab man nagkinabuhi man tanan, mga kaigsunan, buhi tanan. The time nga gi-receive nato si Jesus Christ, mga kaigsunan. John chapter number 6, verse 63, mga kaigsunan, unsay gingon sa Bible. John chapter number 6, verse number 63. The Bible says, it is the Spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Kinsay nag-quicken, kinsay nagpabuhi balik ang spirit. No? Ang spirit nato mga kaigsunan mao nga na buhi siya balik. Pinaagi sa Holy Spirit. Lahi man ang spirit nato nga small s, lahi po ng spirit sa Ginoo nga capital S. Ang atong spirit nga small s, nahimo siyang dead, sama sa akong gingon, tungod sa sala, it was dead spiritually. Since the time nga gidawat nato ang Ginoo mga kaigsunan, it became quickened. Nabuhi pagbalik mga kaigsunan, mo tong nadasig ta. Na ay life ang atong desire sa pulong sa Ginoo. Na ay life ang atong hunger, ang atong gusto sa buluhaton sa Ginoo mga kaigsunan. In what areas that God gave life? Una, sa akong gisulti ganiha, in creation. John 1:3, ningon ang Bible that all things were made by Him and without Him was not anything that was made. No? Asa naghatag ang Ginoo og kinabuhi? Una, in creation. Ikaduha mga kaigsunan sa atong pagserbisyo. Kay na-quicken naman nato ang spirit. Nabuhi naman atong spirit mga kaigsunan, diha nataganahan mga lagad sa Ginoo. Mao na mga kaigsunan, if you are a Christian, dugay na Kristohanon niya, di ka ganahan mga lagad sa Ginoo, ambot lang kung tinud-anay bakang luwas. Kaya ang tinuod nga Kristohanon mga kaigsunan na ay kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo. Na ay kalipay mo involve sa buluhaton sa Ginoo mga kaigsunan, kaya nga naman gibuhi sa Ginoo balik ang atong spirito sa pagpangalagad.
service. No? Pag-serve mga kaigsunan. Mo na mga kaigsunan. Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness and come before His presence with singing. Reminded ta in Romans 12:11 nga dapat not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Ang tinuod nga buhi nga Kristohanon, nga tinuod na Kristo ganahan mga lagad sa Ginoo. If dili ka ganahan mga lagad sa Ginoo mga kaigsoon, ambot lang ikaw ra gyud ang Ginoo'y makatubagan na. Kasama pa sa gingon mga kaigsoon, we are quickened. Ikaduha mga kaigsunan, in worship, sa pagsimba, no? Lahi man ang pagsimba, pag-worship ug pag-serve. Ang pag-serve naa kay gibuhat para sa Ginoo. Ang pag-worship kanang ni-attend ka sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. No, it will always go in two ways mga kaigsunan. Kinahanglan ta maminaw, kinahanglan po ta mo serve. Kay kano man mga kaigsunan kung mabungkag ng usaana mga kaigsunan, ma-imbalance man good. Oh, just like Martha ba, napuno ra siya sa serve, wala siya nagunahuna sa pagpaminaw. Now, gibuhat ni Martha mga kaigsunan, dili man to sayop. But na-forget nilang niya unsay pilion nga katong una, ang pagpaminaw usa ni Kristo. Usa ang pagpangalagad. Mao na mga kaigsunan, so mo serve ta at the same time mo worship po ta. Maminaw po ta. Mo sit po ta sama sa mga disciples nga ni sit on Jesus' feet mga kaigsunan. Mo nagibuhat na to every Sunday. Naatay pagsimba, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. And during the time mga kaigsunan, it is our pastor serving us. Kumawali si pastor diri mga kaigsunan, kamo naglingkod kita, naglingkod diha mga kaigsunan. It is our pastor serving us. Kaya nga naman, siya mo'y naghatag sa pagkaon. Siya mo'y nagdunol mga kaigsunan, murag sa feeding of 5,000 ba? No? Gi-bless sa Ginoo ang pagkaon and then He distributed it to His disciples. And disciples to the men. And then to the ladies. Di ba? Mauna mga kaigsunan. So, ang pastor mo'y nag-serve kanato. And kung muadto na ta sa gawas, mubuhat ng ministry, kita na nag-serve sa Ginoo. Wala ta nag-serve ni pastor ha. Nag-serve ta sa Ginoo. Mao na mga kaigsunan, mao nang dili kinahanglan makaibaw si pastor nga mao gyud nga nindot ang imong nabuhat. No? Maghatag yung kagdaghan kayo nga mga lista nga mao ni nabuhat nako pastor kani. Dili mga kaigsunan kay wa man ta nag-serve ni pastor. Si pastor nag-serve nato pinagi sa pagwali pero wala pud ta nag-serve ni pastor, nag-serve ta sa Ginoo. Mao na gi-encourage sa to as serving the Lord. No? We are quickened in worship, pagpaminaw. No? Imagine ka na mga kaigsunan, naminaw ta sa pulong sa Ginoo, makasabot na ta sa pulong sa Ginoo. Makapenetrate na ang pulong sa Ginoo sa to mga kaigsunan, kaya nga naman, our heart, our life was quickened. Sa una, di pa ta kasabot o Biblia. Sa una, maglibog pa ta, kaya nga naman, patay pa man natong espiritu. Karon nga nabuhi na, makasabot na tagpulong sa Ginoo. Makasabot na tag Bible verses mga kaigsunan. Also mga kaigsunan, makaampo na ta diha sa Ginoo, maka-communicate na ta diha sa Ginoo. Imagine during the time in the book of Acts chapter number 4 mga kaigsunan, verse number 31 nga they are gathered together in a place. They are assembled together. And then they prayed. And paghuman silang pagampo mga kaigsunan, while they are praying mga kaigsunan, the place was shaken. Acts chapter 4 verse number 21. And the place was filled with the Holy Ghost. And unsay nahitabo, and people spake the word of God with boldness. Nagkaisog sila sa pagwali, nagkaisog sila sa pagsulti sa pulong sa Ginoo, kaya nga naman nabuhi pagbalik ang ilahang worship. And lastly mga kaigsunan, in what areas God gave life in our giving. No? In our giving. Sa ato pa siguro mga kaigsunan, nature gyud sa tao nga dili ta ganahan muhatag. And dili pud nato gahom nga mahimo tang giver. Kay gisulti pa ni Apostol Paul mga kaigsunan, it is by the grace of God. Niyon siya during the life of Macedonian mga kaigsunan, notice the life that they have nga ang grasya nga naa nila. It is not our power to be a giver, mga kaigsoon, but it is only by the grace of God.
Kung gitagaan ka grasya sa Ginoo nga mahimong manggihatagon, blessing kay na para sa imo ha. Pero kung wala gani kayong ana nga gift, ayaw pud sunda-sunda mga kaigsunan para lang makit-an ka nga manggihatagon pug ka kay nga naman mag-struggle gyud ka ana. Some point of your life nga moyon ka nga kasiya gani sige siya hatak-hatak punta. Pero hunahuna nimo para sa imong kaugalingon nga gain nga kanang mailhan ka nga manggihatagon mo gani siya. Oh, believe you ka na. Ayaw ana mga kaigsunan kay mag-struggle jud ka. Because it is not in our power to give, it is only by the grace of God. Lahi ang grasya sa Ginoo gihatag sa ato. Paabot lang and also learn gikan sa pulong sa Ginoo. But lastly, our giving nabuhi pagbalik because of Jesus Christ, because of the Holy Spirit nga naa nato. Mao na mga kaigsunan, di ba? The kind of giving that we cannot give. Una, gave His life. Ikaduha, give us life. Ikatulo, give life. Mga kaigsunan, the purpose of this message, mga kaigsunan, not to discourage us. Ngamingon ta nga, sama na, wala tayo mahatag dahil sa Ginoo niyo, sama na, wala tayo pulos ani. No. But, ang gusto sa Ginoo kanato, mga kaigsunan, that to open our hearts, mga kaigsunan, that we need to be thankful sa gihatag sa Ginoo. Nga ablihan natong kasing-kasing mga kaigsunan nga daghan kay gibuhat gihatag ang Ginoo sa tua mga kaigsunan, that so much God gave nga dili nato kayang mahatag. Dili nato pwede but dili gyud nato kaya nga mahatag. Mao nang ang Ginoo nilay naghatag mga kaigsunan. Mao nay purpose sa Ginoo sa kaning mensahe mga kaigsunan. I hope and I pray nga kita maablihan natong kasing-kasing nga dapat maging thankful ta, Lord, salamat nga nade mga butang nga daghan day kay kagihatag sa akong kinabuhi nga wa na ko nakitaan. Yes, this is not physical, this is not material, but this worth much more because this is spiritual. No? That's why mga kaigsunan sa pag-serve sa Ginoo, sa ministry sa Ginoo, kung asa tagibutang sa Ginoo diri sa basak mga kaigsunan, padayon tagpagpangalagad sa Ginoo. Just remember how much God gave para nimo. Kung nagunahuna, nakag-backslide karon mga kaigsunan, imagine na tong moment ni Peter. Nga padung na unta ka mo backslide, pero nitanaw ang Ginoo nimo. Ayaw. Raymond, ayaw mon. Imagine na mga kaigsunan, unsay mabati nimo nga si Kristo nitanaw nimo, ayaw. Padayon lang. Kay daghan kay ko gihatag nimo. Daghan na kay ko gi-invest nimo. Mao na mga kaigsunan, He is not just a shepherd, but a good shepherd. Gave His life to His sheep. Let's bow our head and close our eyes. Mag-ampo sa ta mga kaigsunan. Dear God, Heavenly Father, salamat Ginoo sa karong kahaponon. Thank you, dear God, sa reminder sa mensahe. Salamat, Father, to sum up this month of giving. Imo ming gipakita, Father God, unsa kadako imong gihatag para kanamo. Father, O Lord, money cannot measure. Time cannot measure. Our years cannot measure, Father God, kung unsa mo pwedeng or mahatag namo, pariha namo, Father God, nga mahatag unsay gihatag nimo kanamo, Father God, because you gave us much, Father Lord. Ginoong Dios, labing gamahanan sa tanan, akong giampo diha kanimo, Father God, that those words nga imong gihatag kanimo namo karon nga mo penetrate sa tagsa-tagsang kasing-kasing sa imong mga kanakan, Ginoo. And help us, encourage us, Father, O Lord, sa pagpadayon sa pagpangalagad, bearing, O Lord, the things that you have taught to us this evening. And Lord, wala may laing gisimba, gipasalamatan, gibalik na mo tanan dugong himaya, sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you, Preacher Elvis. Are you blessed by the message? Amen. No? In what area of life did God give? So daghang giing mga area naghatag ang Ginoo. Amen. So as we continue, let's all stand up please as we have our offering. Giving is a part of worship. Amen. Just remain standing and sing our offering song. Give it right this time. Give all your best. So the verse is now ready. Sing. Give all your best. God is expecting always a chance to be blessed by Him. Today is our chance. There is no repeating. We can recapture the wasted years.
So give it right this time. Honor God through our offering. Don't make him sad this time, it's our loss that is. His words are true, believe them in faith. Blessings he promises to them who obey. The giving is all, then wait till we giving. It's not time to waver, not time for delay. So give it right this time. Honor God through our offering. Don't make him sad this time, it's our loss that is. So give it right this time. Honor God through our offering. Don't make him sad this time, it's our loss that is. So give it right this time. This time. Our offering pledge, I will give because I love the Lord. I will give because I have a living faith. I will give because I want to bless by God. Yes, Lord, yes. I say yes, Lord, yes, to your will and to your way. I say yes, Lord, yes, I will trust you and obey. When your spirit speaks to me, with my whole heart I agree, and my answer will be yes, Lord, yes. I say yes, Lord, yes, to your will and to your way. I say yes, Lord, yes, I will trust you and obey. When your spirit speaks to me, in my whole heart I agree, and my answer will be yes, Lord, yes. Our offering verse, Luke chapter 6, verse 38. Ready, read. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together, and running over shall man give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. May I call on Pastor Narciso Byron to lead us for offering word of prayer. Let's pray. Our precious God and Heavenly Father, Lord, salamat Lord God sa imong gatag nga kadaugan karon haponon Lord God, bisan sa tibok adlaw Lord, kan sa buntag hangtod nining kahaponon Lord God. Salamat sa imong mga pulong Lord, nga mong dungog karon Lord. Pray Lord, ka magapagamayo sa imong pulong, makabaton kay luna sa among kasing-kasing ug sa among mga kinabuhi Lord God. Mga kinabuhi samtang padayon pa mi napakabuhi pabaw ning kalibutan Lord. O sa mong hatag karon Lord God sa mong tithes and offering, mission giving. Pray ikaw gayud may magabless sa matag usa nga magahatag. Ikaw magapanalangin Lord God og magaprovide sa mga panginahanglan sa matag usa Lord. May mahimo kung wala ka among gibalik tang daw magpasalamat in Jesus name. Amen. Bless as you give. Amen. Nakagihang yung tanan sa pagbarog. And let's sing our last song, Because He Lives. God sent His Son. On the first verse now, ready, sing. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love. He left for Him. And even died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives,
life is worth the living just because He lives. Second verse, how sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this soul can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. This earth, the living just because He lives. Last verse, and then one day I'll cross the river, I'll fall love's fight, now we're with pain, and then a step gives way to victory. I see the lights of glory and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Amen. Nakadayang niyo si Tatay Byron to lead us for closing word of prayer. Ampo ta. Dalaygo nung buhi naman Diyos, kanimo Ginoo nagaduol kami amahan sa tilan sa mong grasya, ning takna sa kapunon. Nagpasalamat kanimo dako amahan sa kadaogan ning gihatag sa musa. Kanamo Ginoo gikan pa sa kabuntagon man ning takna sa kapunon. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga imong gipaabot sa matag usa kanamo. Salamat Ginoo sa mga pagpahimangno, sa mga pagpahinumdom Ginoo sa kanunay, sa matang butang nga ngayon mo pagabuhaton isip mo magkatawahan naman. Ginoo nagampo kumahan. Ikaw Ginoo magpanalangin sa mga pulong nga madunggan sukad pa ng buntag hantod ni kapunon. Yung mga pabilin Ginoo sa matag usa namo kasing-kasing amahan. Samtang nagapaabot kami sa magbalik amahan, ligo na matag usa Ginoo. Makapadayon, tagay kami grasya Ginoo, makabarog Ginoo. Sa unsang matang Ginoo sa mga pagsulay nga mabot sa mga kinabuhi. Ginoo nagampo kumahan, ikaw Ginoo magapadayon sa kanunay, bisan pa siguro sa fellowship ng kapunon. Ginoo hatag ang kalipay, magpasaylo kami Ginoo sa tanan ng kasalanan nga munahimo sa mga pulong sa buhatog sa nahona. Uking tanan Dios akong gampo, kitugyag pasalamatan tungod sa ngalan ni Kristo Jesus nga mong manuluwas. Amen. Amen.